Hey mga kaprobinsya, mga ka-farmer. Ayan, ang pag-aalaga ng manok o kaya pag-uumpisa mag-alaga ng manok simula sa itlog ay hindi ganoon kadali. Marami kang dapat i-consider, no? Kaya lang napakaganda ng surroundings natin. Dito tayo sa Argao, mga kaprobinsya, Argao, Cebu. Ayan, panoorin natin, kausapin natin ng isang expert sa pagpa-farming o kaya chicken farming. Let's go! Ayan, good morning kaprobinsya. Pupunta kami ngayon sa Subo Farm dahil pansamantala doon namin ipapa-incubate yung ating brown eggs. Pero hindi pa yan lahat ang ma-incubate siguro. Ika-candle pa yan ni Sir Endoy. Papa-incubate ko sa kanya dahil naayos ko pa yung aking incubator. Nabutas kasi, binutas ng aking mga alaga. Kinain nila yung styro. Next batch niyan, ako na mag-i-incubate. But right now, pupunta tayo sa Subo Farm by Sir Yadoy Manok Subo. Sugbo Manok. Ayan. See you. Ayan guys, tinanggap ni ate yung ating pa-incubate pero hindi tayo nakapasok dahil wala si Sir Yadoy. So pinareceive lang muna natin, no? And babalikan natin pagka nag-candle na tayo. Hey, salamat ha. Okay. Okay, ayan. So hindi tayo papasok kasi may malaking aso doon, no? Si Jackpot. Ayan, dito tayo sa Subo Farm. Si Sir Indoy or Sir Yadoy nanguha pa ng rice hull para pang beddings niya sa kanyang manok. Ayan. See you. Tara, balik na tayo. So yun ang mga kaprobinsya, yung hinatid nating egg kahapon, which is 44 eggs yun. Nag-chat sa akin si Sir Yadoy na out of 44 merong 19 na reject. Grabe, ang dami, no? Sobrang dami mga kaprobinsya. 19 eggs yung reject. Nagtaka ako bakit ganun karami. Fertile naman yung ating mga eggs. So malalaman natin pagdating natin doon sa farm, kasi doon natin pinapa-incubate sa Subo Farm. Okay, ayan. Ito pinaka reason na meron naman ako incubator, di ba? Sabi ko na nakaraan may sira, actually na okay na siya. Ang rason na pinapa-incubate ko na lang sa ibang mga nag-i-incubate gaya ni Sir Yadoy is para wala na akong masyadong babantayan, kasi yung incubator ko mga kaprobinsya is manual siya, semi-automatic. So every morning and afternoon or evening is dapat binabaliktad or binabayo, no? Sa ganitong time na lagi akong naalis, minsan marami akong ginagawa, baka makalimutan ko siyang asikasuhin. Kaya minabuti ko na lang na magbayad ng 10 pesos each para sa mga pinapasok nating pinapa-incubate. Okay? Para wala nating babantayan, maghintay na lang tayo kapag napisa na, mag-chat na rin si Sir Yadoy na ayan, kunin mo na. Alright. So ngayon dadaanan natin, papunta ako ng delivery, dadaanan natin kasi nag-chat siya na kunin yung mga eggs na na-reject kahit paano, pwede pa nating ulam, no? Sa mga gustong bumili dyan. Alright. Joke lang, no? May 19 peraso tayo na pwedeng pang boiled egg natin. Okay, so tatanungin natin si Sir Yadoy. Sana nandun siya ngayon sa farm. Kasi kadalasan naabutan ko is yung farmer niya lang doon kasi may nilakad siya, bumili ng rice hull para pang beddings ng kanyang mga manok. Hindi naman tayo magtatagal kasi marami pa akong i-deliver. Ayan, no, mga products natin para makabili tayo ng bigas. Alright, see you. Kausapin natin si Sir Yadoy. Tara. Ayan guys, nandito na tayo sa lugar ni Sir Yadoy, oh. So ito yung sinasabi ko kanina na meron tayong 19, sir, no? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 19. Out of 44, meron tayong 19 na reject. So ano yung pinaka-reason, sir, na na-reject ito? Okay. Ito yung ibig kong sabihin sa mga videos ko na napaka-importante kasi yung handling ng eggs. Okay, kasi yung focus mo is makaproduce ng healthy. Kaya may healthy ka na mga breeder. Siyempre, yung healthy na breeder na-produce ng healthy na eggs. Then after that, ikaw na yung nag-handle kung
Kung ayusin mo yung pag-handle, maganda yung result. Kung may kunting mali sa pag-handle, makikita mo sa result. So, hindi ibig sabihin, perfecto lahat. Ang point ko is, kung may ganito, halimbawa ganito, na-reject natin, out of kilometer 30, 44 ito na. out of 44, may nireject akong 19. 19. Kasi dito, pag mag-load kami, kinakandol namin. Okay, may candler kami, tinitingnan namin yung egg. Itong mga egg na to, siguro, tinamaan ng araw, ng ilang days, na-store mo sa pwesto niya na papasok yung araw, or baka hindi papasok yung araw pero napakainit. Yun. Actually sir, ang pinaglagyan nito is nasa tabi ng bintana na kapag alas 3, naarawan talaga siya. Papasok. Tapos tabi siya ng gas range. Yun. So yun, nakita mo agad, na point mo agad kung saan kailangan i-adjust. Oo, no? So hanap ka ng pwesto mo sa bahay, halimbawa ilalim ng ugasan, may mga bakante doon. dapat Malamig yan. malamig. Oo. Malamig yan. Or kung para dagdag palamig, everyday kuha ka ng dahon ng saging, pagkaroon. Pwede na dahon ng saging. Saging, tapos kinabukasan, bagong dahon. So, tapos i-store mo lang maximum 6 days. 6 to 7, pinakamataas na yung 7 days. Kasi dito, halimbawa, gaya ng mga game fowls. Yung game fowls kasi kailangan nila ng mga healthy talaga, brusco na mga sisil. Para paglaki, maganda rin yung health. Now, para makaproduce sila ng ganyan, 6 days, i-store nila ng 6 days, load na. Kasi kung hayaan mo pa, kagaya nung customer kong isa, kaibigan kong isa, nagpa-load dito ng 120 eggs, 78 yung walang laman or yung may patay pag-handle ko ng 10 days. Tapos, nasa 35% lang yung fertility niya. Sabi niya, okay lang naman din daw sa kanya na 35, at least mataas-taas daw. Kasi nag-expect talaga siya na Mas mababa. So, alam niya. Oo. Alam. Ang storing day niya Oo. is Alam niya kasi daw, na-store niya ng 30 to 32 days. kahit isang buwan, no? Grabe, no? Hindi, nagulat ako nung sinabi niya. Inano ko nga, okay, ano natin yan, tingnan muna natin kung wala mong sira. Oo. Yun, nasa ano naman daw, nasa chiller ng fridge na store, which is okay lang, nasa chiller. Pero sobrang tagal na, ang question is, gaano ba kalamig yung chiller niya? Kasi ako, pag mag-chill ako, inilalagay ko yung yung dial sa yung control sa yung pinakamababa o hindi, pinakamataas. Kasi kung sabihin mo pinakamababa, Frozen yun. mag-negative yun. So, pinakamataas. Like 10 to 12 degrees siguro yan. Ganon. Hindi naman siya ma-incubate, no? Pero, hindi ibig sabihin na nilagay mo dyan, okay lang na lagpas ng mga 20 to 30 days. Okay lang. Hindi, para sa akin hindi. Aywan ko sa iba kung nag-workout sa So 6 kanila. to 7 days So, talaga. sa akin talaga, pag na-chill mo, 10 to 12 days maximum. Kapag-chill siya. pag nag-chill mo. 10 to 12 days maximum. Bantayan mo lang yung chiller mo, bantayan mo yung fridge niyo. Kasi may ibang tao sa bahay. In-adjust mo nga Tama. Misis din nila. yung control doon sa gusto mo. Pero pag alis mo, hindi natin alam na may uminom ng tubig, medyo kulang sa lamig. Ba't ganito? Kulang sa lamig. In-adjust ulit. Ayun. Frozen ang dating. So, nagbago. Nagbago. So, kailangan mo talagang lahat ng factor, i-consider mo. Malalaman mo rin yan, katagalan mong mag-handle ng eggs, So, yun. Ito, nagpa-incubate siya sa akin, ni-reject ko kasi 10 pesos per egg. Sayang yung 10. Ilan to? 19. 190 pesos na save niya. Tama, no? Oh. Kasi ito, guys, hindi pa na-incubate pero may na-develop na. Kumbaga, Nababad sa init. tapos yung development niya is naputol-putol yung ugat, Ganito kasi yan. Ang egg kasi, pag lagpas mo ng 18 or 20 degrees, iinit na, di ba? Mag-develop siya kusa. Kahit ilagay mo lang yan dyan. Tapos, hindi yan mag-continue kung nakastore siya ng 4-5 days. Mamamatay na siya. Okay. Tapos nag-load ka ng 10th day or 12 days, patay na yung egg mo.
So kaya ito, wala, napatay na to. Patay to, sayang nang. Ito, pwede pang ulamin. Boiled egg pa to. Kaya Oo. tinawagan ko na kunin mo itlog mo dito at least save ka ng 190. Tama. May ulam boiled pa. egg ka pa sa gabi. Tama, ano? Di ba? Oo. Sunny side up, pwede pa. O kasi di naman siya na-incubate. Oo. Meron talagang konting development guys. So, So, pinakita ni Sir Yadoy kanina, kinandle niya ulit. Meron talagang pula na parang na-develop. So ganyan, kasi halimbawa, hindi ko naman ibig sabihin na ganito ang practice ng mga nag-incubate. Pero mas maganda kasi pag medyo professional tayo. Tama, tama. Halimbawa ito, gaya nito, sa uli ko sa kanya kasi hindi nga to pwede. Halimbawa yung mga 10 days old na egg na kinandol ko tapos walang laman, nilagyan ko na talaga ng label na itong marking na to, marking number 1, merong 20 eggs pero ang candle ko 12 eggs lang yung may laman. Tapos yung tira isauli ko sa may-ari. Oo. Tawagan ko, ito lang sir, yung mga rejected na eggs kunin mo dito kasi para depende sa iyo kung ano, para yung peace of mind ba. Tama, tama. Na ako, peace of mind din ako sa part ko na wala siyang masabi. Para walang duda. Walang Oo, duda. walang duda. Siya din, walang peace of mind din sa kanya na wala siyang duda. Baka mamaya isipin, nag-breeding ka rin Oo. dito. Tapos hindi mo rin masabi na hindi niya rin masabi na pangit yung mga unit ko dito. Tama. Kasi nga, yung iba, maganda naman yung result, maganda fertility. So, yun, kailangan mo lang talagang i-align lahat. Naka-align tayo lahat. Kasi... Tama sir, no? Kasi pag pinasok mo ito lahat, lalabas na yung incubator mo is pangit ang result. Kasi konti lang ang hatch rate niya. Tapos, may iba kasing laman yung incubator ko. Ito, pag nasira to, kasi Damay yung sira iba. na, Sira na. sira na, pag pumutok to sa loob, damay lahat. Kaya kailangan i-scan, ano ko muna, i-filter ko muna. Marami kang dapat tandaan pag nag-incubate ka, hindi lang basta lunod ng lunod. Hindi lang basta lunod ng lunod. Halimbawa, kung malaki na dito talaga na pwede kayo mag-incubate, na malakihan na tayo talaga, ikaw pa yung magdikta kung anong araw mo ihatid. Pero tama. dito ngayon, ang nangyari, hindi pwede sa akin yun. Kasi isasabay ko lang to sa mga load ko. Tama, tama. Kasi pag ganun, Hindi pwede araw-araw bukas. hindi pwedeng araw-araw buksan ko yan nga, para lang sa itlog mo. Damay ang temperature Kaya sa loob. nga, pag pinapaalam ko sa lahat, every 10 days mag-load ako. Kahapon, nag-load ako ng bagong load. So, bilang lang kayo, 10 days. 9 to 10 days, 9 days, ihatid nyo na dito itlog nyo kung may ipapasabay kayo. Tama, tama. At least makarest pa yung egg, no? Tapos yun, turuan lang tayo kung may idea kayo na maganda, tapos maganda yung result, i-share nyo para ma-share natin sa iba. At ma-testing ko din. Di ba? Yun guys, no, yung sinasabi ko sa inyo kanina na i-clear natin yung information na bakit sa 44 eggs, merong 19 na reject. Ano kaya nangyari, no? Kasi pagkakaalam ko is, okay naman, nung initlog siya, kinuha ko, tapos nilagay ko sa tray. Yung pala, hindi ko na malayan na yung pinaglagyan ko ng tray, malapit sa bintana kung saan nakakapasok yung araw, at saka, katabi is gas range. So, every time na nagluluto, may init. Kaya, ayun na, na-incubate siya na na-incubate na Nag-incubate siya alanganin. Alanganin. So, patay talaga ngayon, siya. alam mo na ang gagawin mo, adjust ka. Itatago na Adjust ka natin. ng konti, itatama mo. Sa Hanggang maano natin, kasi sayang yung Ayan sa mga nagko-collect ng itlog dyan, mag-game fall man yan, ma-free range chicken, ma-native chicken, pag kino-collect mo, tago mo sa tamang temperature, sir, no? Tapos ganito, pag gusto nyo ng healthy chicks, tapos healthy na mga panabong, 6 days, tip ko sa inyo. 6 days. Try nyo i-collect yung egg, i-store nyo ng magandang pagka-store, after 6 days, i-load nyo. Yun. So, maliksi yung mga sisiw nyo, healthy yung sisiw nyo. Kasi sa panabong kasi kailangan yung healthy. Doon ka doon sila nagkatalo eh. Yung iba, pareho yung palo, pareho yung ganda, pareho. Pero pag basagan na, nasa ruwida na, basagan na, puro na may tama, mas mag-excel talaga yung healthy na manok. So may may factor yung incubation period, no? Incubation time. Factor. Lahat i-consider mo mula breeder hanggang itlog, hanggang sisiw, hanggang
hanggang Rueda. Grabe. Dati, marami kasi akong kaibigan na nag-game file. Ngayon, nagka-focus ako sa brown egg, sa pangkabuhayan. Ang kabuhayan. So, Ayan. may maibibigay talaga tayong mga useful tips para sa mga friends natin na baguhan or hindi baguhan pero hindi pa talaga na-fix ang nila, ang mga problem nila sa So, yun. Sa game file naman talaga, health yung labanan dyan eh. Tama, no? Kahit pareho kayo ng breed, pareho kayo ng ganda ng manok, pero sa paglaki ng manok, yung isa hindi healthy, yung isa healthy, pag pareho kayo sugat, mas lamang ang healthy. Ayan. Di ba? So, ganun lang. Yun guys ha, tandaan natin. And I'm very thankful to Sir Yadoy dahil napaka-honest at tawag natin, crystal clear yung kanyang pagmamanage dito sa incubate, sa hatchery niya, no? Biruin mo ito, pwede naman yan sabihin na nalunod lahat. Para, 190 na yan. bayad yan, 10 pesos each. Di ba? Masaklap dyan, ilunod ko lahat. Tapos, lutuin ko. Niluto lang pala. Tapos pagka-hatch na, sabihin na, ito lang na hatch. Pagkandol ko, ito yung mga bad eggs. Yan na, yari tayo. Pwede. So, hindi pwede sa atin yan. Unprofessional. So, napakagandang gayahin guys. Kung balak mong mag-hatchery sa lugar nyo, ganun talaga. Dapat tapat ka and dapat transparent ka sa mga customers mo. Dito kasi, kailangan kasi hakot ka ng friends. Hindi ka makakahakot ng friends kung ganyan yung Dapat klaro-klaro, no? Dapat klaro. Para kasi mananalo ka dito kung Meron na tayong pang-boiled egg bukas ng umaga. Pag hindi mo maubos, tantarin mo, bigay mo sa mga manok mo. Pwede. Pwede pala, no? Protein. Yun. So, pwede pa rin pagkain sa manok. Ayun. Balik mo sa kanila. Ayun. So, sir, thank you so much. And babalik ako dito kapag hatching day na, no? I-text kita ulit sa candling day ko, 10 days, after 10 days, i-candle ko. Balitaan kita kung ito yung fertile mo, ito yung mo. Ay, tama, ika-candle pa pala. 13 days, no? Tama. And then, 18 days ulit. 18 days ulit. Tapos hanggang sa cherry na hatching na tayo. Wow, thank you so much. Ayun guys, so patuloy tayo sa ating pagbebenta ng mga produkto. So sir, dalhin ko na ito, 19, no? 19 piraso. Thank you so much, thank you. Egg tray mo kasi magagamit mo yan sa tapos ayusin mo yung storing ng egg. Storing ng egg. Ayan, thank you Sir Yadoy. Yun ha, sana may natutunan lahat ng gusto mag-alaga ng manok at magpapa-incubate ng itlog. Yan. Okay?